Good morning! For today's video ay ubi kutsinta naman ang ating lulutuin at lalagyan natin ito ng condensed milk. So naglagay ako dyan ng 1 cup ng all-purpose flour. Then 1 cup din ng cassava flour. And di natin siya lalagyan ng sugar kasi sabi ko nga kanina, for the first time ay tatry natin ang condensed milk na lalagyan natin dito sa kutsinta. Yan yung pampatamis natin. So, isang lata po yan ng condensed milk. First time ko lang po itong itatry. Yan, simutin natin kasi sayang. At ganun pa rin po, maglalagay po tayo dyan ng 3 cups ng water. Isa, dalawa, and pangatlo. Tatlo po yung nilagay natin na tubig. Then maglalagay tayo ng 1 tablespoon ng ley water or lehiya water. Nabibili din po yan sa palengke sa bilihan ng mga flour, mga pangluto-luto. At syempre, para maging ubi kutsinta ay lalagyan natin ng ubi flavor. Ayan, at haluin na natin. So, yung kutsinta mixture po, hindi siya na-overmix na kagaya ng puto. So, okay lang yan kahit marami kang mix-mix. Hindi pa ako masyadong nasatisfied sa kulay ng ubi niya, kaya gusto ko pa rin siyang dagdagan. So, haluin lang natin ng maayos, although mamaya po ay sasalain natin para walang mga buo-buo. Talagang yung kutsinta natin ay magiging makinis. So, habang ginagawa ko po ito ay nagsisimula na po ako magpakulo ng tubig sa ating steamer kasi kailangan bago natin ito isasalang para di magkaroon ng butas sa gitna ay kulong-kulo na talaga yung tubig ng steamer natin. At sabi ko nga, di ako nasatisfied sa kulay, kaya nagdagdag pa po tayo ng another kulay ubi. Haluin na natin itong mabuti. This time mukhang okay na yung pagka-ubi niya. Pag ito naman din po kasi ay nasobra sa mas marami kang nailagay na ubi, nagiging maitim. Kaya dahan-dahan lang ako sa paglagay ng kulay kasi nagawa ko na po before na supposed to be magiging ubi yung kulay, naku naging kulay black. Kaya hinay-hinay din sa paglalagay ng ubi flavor and color. Yan, haluin ko pa kasi mayroon pa siyang mga buo-buo. Di ko kasi sinala kanina yung flour saka yung cassava flour. Yan. Salain na natin. Salin natin dito sa measuring cup na malaki. Para mas madali din yung pagsasalin natin. So this time, kumukulo na yung tubig sa ating steamer. Kaya pwede na tayong mag-direct na maglagay sa mga puto molder. Kapag gumagawa po tayo ng kutsinta, yung puto molder, ay ginigrease po natin yan ng oil. Pwede namang butter, pero ako po oil lang yung meron ako. So, dito lang tayo magluluto sa steamer ng rice cooker. 7 lard kutsinta lang yung kasya dyan. Kasi po, itong mixture na ginawa natin ay nakagawa tayo ng 28 na large na kutsinta. Ayan. So, 7 lang kada salang kasi sa rice cooker lang tayo. Di tayo gumamit ng mga steamer natin na pangmalakasan. So, i-steam lang po ito. Diretso na kaagad ng 12 to 15 minutes kasi large po ang size niyan. Mahirap pala timingan yung kulay niya, no? Ganyan na po yung itsura niya. Kung mapapansin nyo, perfect, flat, wala talagang butas yung gitna.